Magandang hapon sa ating lahat at ako'y nagagalak na karoon tayo ng pagkakataon na maipaalam sa lahat kung ano nangyayari dito sa atin at kung ano ang binabalak pa natin, ang updated report natin. Ang ating pagpupulo ngayon at inyong pagpapatid ng balita ay alam naman natin na uukol sa bagyong Christine. At kasama ko ang namumuno ng ating Provincial Disaster Risk Reduction Management, si Dr. Amor Calayan. Ganon din ang namumuno ng ating Provincial Health Office, Dr. Rose Osaita. At kailangan natin ang mga emergency procurement. Kasama natin ang ating General Services, Paulette Maneja. At ang ating mga engineers ay nasa field ngayon. Ganon din yung ating social welfare na umiikot din. Ang ating naman pag-ikot, gusto ko ipaalam sa lahat. Ako mismo, noong pang umaga ng 24, dahil nagkaroon tayo ng, hapon ng 23, ay tayo ay umiikot na. Tinitingnan natin kung ano ang nangyayari. At karamihan ng ikot ko, lalo na nung 24, ay nitong ating ang ating gobernadora. Kasama ko yan sa pag-ikot. Kaya gusto rin natulong din sa atin. Si Attorney Angelica. Okay. So, nung pangang 24, araw pa yon ng San Rafael, fiesta ng San Rafael. Alam naman nyo, yun ang patron ng paglalakbay. At lalo na sa, kaya nakita yung laging may dalang isda, lalo na sa mga matubig na lugar. Yun, kaya nakadaan ako kasi mula sa Batangas City, nakapunta na ako, dumaan kami, sinubukan namin dumaan sa Taal, pero hindi na, sa diversion. Kaya bumalik kami, nakadaan naman kami sa San Nicolas. Pagkatapos sa Agoncillo, at sa Agoncillo, papuntang Lemery. Nakalampas kami sa Agoncillo at ganoon din sa Lemery. Pero nabagok yung isa namin sasakyan. At dahil nga sa taas na, hindi lamang tubig, kundi yung putik. At ganoon din sa Kalaka. Pagkatapos namin sa Kalaka, doon, parang nakaabot sa misa. Na yung mga magmimisa, mga archbispo, hindi nakarating. Pero mayroong mga ilang nakarating noon, kaya pagkatapos ng misa, doon kami sa ating provincial engineer, at pabalik, hindi na ako makabalik. Daan ulit dito sa Lemery at sa Agoncillo, Taal, wala na. Kaya doon ako napadaan sa Balayan, Tuwi, Nasugbu, at pataas na sa Tagaytay. Bababasa na ako pasimula sa Tagaytay, dito sa atin sa Agoncillo, Laurel. Hindi na rin maaari. Kaya napilitan tayo na pumunta na sa Santa Rosa at sa Star, Islex Star, para makita talaga ang kalalagayan natin. Kaya umalis ako dito sa Batangas nang wala pang alas 8, bago ako nakabalik sa Batangas City, pasadong alas 5 na. Ng kwan. At pero tuloy-tuloy ang pag-monitor natin at kahit noon nagpapadala na kaagad tayo ng ating tulong. Yon ang atin ngayong ginagawa. At para sa kahapon, kahapon naman, Sabado, nandudong kami sa pinaka-epicenter ng maraming namatay. Sa Talisay. At nakalusot kami papuntang Laurel.
na napakarami rin na nawawala. Yung mga detalye ngayon sa status nito, aking iingan natin ng unang paalaala ang ating namumuno. Amor, pakibigyan ng status report ngayon. Pagkatapos nito, magtatanungan na tayo. Good afternoon, everyone. Amin pong ibibigay sa inyo ang estado ng atin pong probinsya ng Batangas ngayon, ang atin pong mga ginagawa at ang atin pong mga dapat i-expect pa sa mga darating na araw. Summary na lang ibibigay Summary sa na inyo. lang po. Okay po. So we start with displaced population. Yung detalye ibibigay rin sa inyo, pero yung nakasulat na. Okay. So, ang summary po natin, kung makikita nyo po, sa displaced population po natin, this is as of October 27, 1 o'clock p.m. Ang source po nito ay ang ating PSWDO, DROMIC Progress Report. For the total of 27,853 families with 97,176 individuals, yun po ay affected in the inter-province of Batangas. So we still have the open evacuation center of 116 as of this moment. Ang atin pong nasa inside evacuation center pa po ay 4,175 families and 11,838 individuals. For outside evacuation po, meron po tayong 5,266 families, 19,330 individuals. Kung may tatanong nyo po, ang open evacuations pa po natin, no? From District 1, we have 48 evacuation. From Balayan, we have 20 open evacuation. From Calatagan, we have 8 open evacuation center. For Lemery, we have 12 evacuation center open. And for Nasugbu, we still have 8 evacuation center open. For District 2 po, ang Bawan po ay may 5 pa na open evacuation center. Mabini has 1, San Luis has 3, and Tingloy has 1. For this, okay. Siguro yun na lang, total na lang. Okay po. Gusto ko lang sabihin na iba't iba ang katatayuan ng mga evacuation center. Halimbawa sa Bawan, kung saan pinuntahan ko rin, doon karamihan na baha. Halimbawa sa aking barangay. Pinuntahan ko, nung pumunta ako kahapon, kamakalwa pa, nandoon na ako, noong 25, tuyo na. In other words, ang mga tao nakapagbalik ka na. Dahil sila flooded lang. Walang landslide, at ganun din ang karamihan. Ating iisipin na, halimbawa, ang Talisay, which is considered, ngayon, doon, ang confirmed na namatay, 20 na. Yun ang pinaka-masasabi natin na pinaka-center ng kuha natin. 20 ang namatay, pagkatapos meron pa diyang mga iba pang mga nasaktan. Nung pinuntahan namin yan, kamakalwa, at pinuntahan kaagad ang mga ito, yun, isang barangay lamang. Sa kadami, ang ibig ko sabihin, pag landslide, ganun din ang Cuenca. So kakaiba ang sakunang ito. Hindi pangkalahatan. Kaya pag sinasabi yung mga evacuation center, iba't iba yung affected families that is as of now, pero noong 23, noong 24, 25, hindi ganyan kadami. O mas marami pa kaysa dyan. Pero nag-uwian na. Pero yung hindi nakaka-uwi ay yung mga apektado ng landslide. Halimbawa, ang Cuenca, yun, 12 o 15 bahay lamang. Kaya ang nakatira sa evacuation center, sila lang. Ganon din ang sa Talisay, ang pinag-uusapan natin, 20 ang namatay. Pero isang barangay lamang at 12 bahay lamang. 12 bahay ang naapekto. Yung iba misira, pero
sila, pwede nang bumalik. Pero yung mga taga-Cuenca, dahil yung barangay na apektado, Don Juan, ay napakababa ang Cuenca nasa itaas. Hindi na makakabalik kaagad. Lalo na at meron pang nagbabantang panibagong typhoon tayo ngayon. Hindi inaasahan. Kaya iba't ibang tulong ang ating pinaabot. At ito mabilisan. Halimbawa, yung mga namatay, pinuntahan namin kaagad, sinabi natin na mabuti pa, ipalibing na kaagad kaysa abutin pa ng susunod na bagyo. Kaya't, siyempre wala agad tayong maibigay sarado ang opisina, kaya't nag-advance muna tayo ng 10,000 doon sa 20 na namatay. Ang ating plano, 20,000 pa sa namatayan. Bukod pa, ngayon, ang ating gagawin sa kanilang pabahay para makita natin kung anong dapat natin gawin. Ang lahat na ito, ganoon din sa Cuenca. Pero sila, pareho yung Cuenca at saka yung Sampaloc sa Talisay, ang mga ito, kailangan pumili ng ibang lugar na. Ibang lugar na. At hindi totoo, at least sa Batangas, na sinasabi na ito ang mga landslide ay dahil sa mga quarry. Hindi totoo yan. Baka sa iba, pero sa Batangas, walang ganyan. Talagang sa kadamihan lamang ng tubig, bumigat ang lupa, bumagsak. Pero napansin ninyo, Cuenca, Balete, Alitagtag, Talisay, Laurel. Ang Laurel marami rin. Lahat sila nakapaligid sa lawa ng Taal. Ang lawa ng Taal tumaas ng 1 metro. Ano ngayon ang gagawin natin? Ang tunay na dahilan nito ay yung nilalabasan ng tubig ng Taal, kaya ito tumaas. Halimbawa, kaya siyam ang namatay kaagad at sa Agoncillo. Yung mga Buso-Buso, lahat sila tabing lawa ng Taal. Kaya dahil yung ating labasan ng tubig o pasukan ng tubig sa lawa ng Taal, ang pansipit, ilog pansipit natin, yaan ay nabarahan ng pumutok ang bulkan. Ayun, 2020 pa. Hanggang ngayon, hindi pa nadidredge. Ang lalawigan, ginagawa ang ating kaya doon, pero hindi kami makaayos kaagad dahil ang namamahala na yan, ayon sa batas at kaganapan, ang may pananagutan talaga diyan ay yung ating Department of Environment and Natural Resources. Sa bagong batas, yung kung tawagin PAMBI. Yun sila ang mayroong karapatan diyan. Sila ang mga nangungulekta kung saan ilalagay yung mga fish pond, kung anong kadami. Kaya dito, kaya bumahang bigla ang Lemery at ang Taal. Lalo na ang Lemery. Dahil umapaw ang Pansipit River. Kaya yung mga barangay doon, hindi makapasok nga ang mga tao. Yung mga yon, hanggang ngayon, nasa evacuation center pa. Yung mga naapekto ng Pansipit River. Pero ang San Nicolas, medyo mataas-taas, kaysa sa Agoncillo, wala naman tayong evacuation center, walang tao. Nakita nyo, 0 pa doon tayo. Pero ang Agoncillo, doon talaga umapaw lahat. Doon ako pupunta mamaya-maya pagkatapos natin. At pag tuwi ako napunta, nauna, siyempre ang ating mga doktor, ang ating lalawigan, meron pa tayong 3 mobile ngayon na talagang may doktor kasangkapan at mga gamot nagdadala doon. Ito'y bahagi ng ating paghahanda. Kaya bago rin nung umuulan na, yung mga evacuees, alam naman ninyo, ang lalawigan ng Batangas, tayo noong pang bago pumutok ang bulkan, naghanda na tayo. Dahil tayo ay nanalo sa Supreme Court,
noong 2018, kaya tayo ay kaagad ay bumili. Nag-order tayo ng 1,000. Yun ang mahalaga. Ang sakuna, wala tayong magagawa pag sakuna na. Kailangan ay sa preparasyon. At yun ang ginawa sa lalawigan ng Batangas. Binigyan natin, umorder tayo kaagad ng 1,000, kung tawagin natin, ay multi-purpose rescue. Pwede sa evacuation. Pwede sa unit, halos 2,800 horsepower. Malaki kaysa ordinaryong mga van. Isuzu. At may mga hagdan, may mga oxygen. Ang mahalaga, meron pang mga radyo na meron pang wangwang. Kaya pwede rin, hindi naman lubos na ambulansya, pero pwedeng panghatid at pagkaun papunta. Lahat natin. Kaya lang ang nagka-problema, yung supplier. Pero, nung pumutok ang bulkan, meron na tayong halos 400 na ni-distribute. At nakita natin, ngayon din, makikita ninyo, simula pa nung yung mga video natin, nakikita ninyo sa pag-evacuate ng mga tao, napakahalaga. Dahil may dumating pa tayo na 200 pa. O halos 200 pa. Dagdag doon sa 400 pa. At meron pa tayong darating pa. 66. Yun ang namamahala sa procurement ay siyempre ang ating GSO. Ang pamamahagi ay di yung ating community development. So, ang mahalagang gusto kong ipasok sa inyo, sa ating mga kababayan, ang tunay na pagbalikat ng ating pangangailangan pag mayroon tayong sakuna ay ginagawa yaan bago dumating ang sakuna. At yun ang ginawa natin. Kaya meron tayong mga mobile clinic. Pasalamat tayo kay First Lady, isa doon, galing kay First Lady. Yung dalawa binili naman natin. At tayo ngayon, bumibili pa ng 3 pa na kitchen. Mobile kitchen. Dahil alam naman natin, magbibigay tayo ng food pack. Wala naman lutuan yung mga yun. Kaya binibigyan, food pack natin, 5 kilong bigas at mga dilata, regular. Pero, para tayo praktikat, ay kailangan luto na ang pagpunta mo doon. Kaya yun, may 3 tayo, at umorder pa tayo ng 3 pa. Na darating pa. Yun, ina-order na natin. At nakita natin, tuwi tayong pupunta doon, supported sila, yung mga evacuation natin. Kaya, wala tayong control kung ilan ang mamamatay. Wala tayong control sa mga missing. Hindi natin control yung bar. Pero, sa totoo lamang, dapat mayroon tayong pananagutan sa paghahanda. Hindi lang yung biglaan, kundi pang matagalan. Kaya ang ating lalawigan, alam natin na malaki ang diferensya ng ating provincial hospital. Sa Lemery. At ngayon nga, yun, binahana naman. Kaya, anong ginawa natin? Yun, nagpagawa tayo ng 200-bed hospital sa Tuwi. Mataas-taas, malayo. Doon, at meron tayo noon ngayon. At yun, bubuksan na. Siguro February or March. Bubuksan na. Pero pansamantala, ipinaglalaban din ang ating lalawigan. Tayo ang nangunguna sa pagpapalaban ng yung libreng paggamot. Sinimulan natin ito noon pa. Pero talagang napakabigat ng laban diyan. At nakikita natin ang PhilHealth na dapat ay mag-reimburse ng mga services at ng ginagawa ng mga ospital, napakarami pang utang. Pagkatapos inarinig pa natin kung ilang bilyon ang inilipat ng PhilHealth sa Finance, Department of Finance. Samantalang kailangan ito na ma-reimburse. Yun naman. At ito hindi lang ang pondo ng gobyerno, ito yung pondo ng mga mamamayan. Pero yun, ibang issue yun. Ang mahalaga ay dapat sila ay katulong dito. Ang DOH naman, malaki rin ang tulong ngayon.
Nagpapadala rin sila ng mga gamot. Pero ang nagiging problema natin, padaan sa mga congressman at mga senador. Yun ang problema natin. Para lang. Kaya nakikita natin ito sa panahong meron tayong sakuna. Yan ang mga dapat nating baguhin. Wala tayong magagawa sa pagputok ng bulkan. Wala tayong magagawa sa pag may bagyo o may baha. Pero, preparation. So, flood control, nag-budget tayo talaga. Pero, sa dami ng tubig na yun, at yun, ang ating Pangtaal Lake, hindi nalilinis yung ating Pansipit River. Kaya, apaw. Ayun, gusto na namin simulan. Sabi ng DENR, ay kami ang bahala diyan Kaya, ibig sabihin, yun, tinututukan pa natin. Yun, ang atin ngayong mga nasirang bahay, gusto ko ipaalam sa inyo, kaya pinutol ko na muna ito, dahil ito ay tinitingnan pa natin. Dahil hindi makapasok sa Laurel, sa Gonsilyo. Ngayon, mabuti nakapasok na tayo sa main road ng Talisay, pero pagpasok sa mga barangay, wala pa rin. Ganon din sa iba nating mga bayan. Halimbawa, ang Mabini, halimbawa walang report officially, pero dahil walang signal, halimbawa, o walang makapag-report. Kaya, sabi ko nga, yung actual ones, ay kung ano lang ang natatanggap natin. Kaya, huwag at meron tayong ganito, basta't ang ating mensahe ay kailangan talaga na yung mga yung mga naglilingkod sa ating pamahalaan, kailangang makikitang naririyan. Kaya ako'y naikot. Dahil kailangan nilang mabigyan ng pag-asa. Dahil alam naman natin, lagi natin binibigyan. At masasabi ko naman sa inyo, talagang malaki ang tulong nung pagkapanalo natin sa Supreme Court. Hindi lamang sa Batangas, pati nakita nyo sa Bicol may problema, tumaas naman ang ating kabahagi. Dahil alam natin, ang national government, medyo malayo. Siyempre, lagi, medyo malayo. Kailangan din sila na magbigay kaagad bago ang sakuna. Yan ang mahalaga. Pero, alam naman natin ang katatayuan ngayon ng ating national government. Malaking tulong, nila sa atin. Pero, yun, ang lahat ng local government, total, nanalo naman tayo sa Supreme Court, ay napakagandang tumanggap ng tulong, pero kailangan ay ang magandang paggamit ng pananalapi para sa paghahanda. At pag naririyan na, gawin talaga ito. Dahil ngayon nakikita pag meron tayong korupsyon, nakikita. Nakikita ngayon, pag may sakuna, wala. Nasa ng pundo. Yun ang mahalaga. At gusto natin sa lalawigan ng Batangas ay ipakita ito. Yan. Nakikita nila ang laki ng tulong ng ating mga multipurpose vehicles. Nakikita yung ating mga flood control. Nakikita yung gusto natin gawin na hindi naman natin magawa. Dahil mayroon pang mga balakid. At saka ang dapat tulong ay yung kailangan talaga. Ayun ang mga napakahalaga. So siguro, sa ngayon, yung ating mga detalye, kung ano man ang nakuha namin ngayon, halimbawa, ang report ng dead, ilan ang namatay? 54. Ilan? 54? 54 po. Okay, nakatanggap ako ngayon. Ngayon lamang. Ito na may galing sa PNP. Na gusto kong sabihin, ay napakaganda naman ang patak mo. Pumunta kayo kahit saan. Yung mga pulis, nando doon. Ngayon, 57 na. Katatanggap ko lang. 57 na ang namatay.
galing naman sa PNP, galing sa kanilang command. Ang missing, 18 pa rin. Ang injured, 18. Yun lang ang nakikita nila. Ano? So, ang gusto ko lang bigyan din, ito ay pabago-bago. Ha? Pabago-bago ito. Ha? Ang kailangan hindi magbago ay yung ating talagang pagtutok sa pangangailangan. Ano? So, palagay ko, alam ko na meron kayong deadline, kaya mabuti pa magtanong na kayo. At nahahanda naman kayo. Jenny, ikaw na ang So sa ating pong pagsisimula, magpakilala po at kung saang ahensya. Kasama rin po natin ang mula sa GSO, si Dr. Maneha, ang ating Provincial Health Office, si Dr. Osaita, at ang ating Provincial Engineer, si Engineer Gatdula. Bago po yung mga questions, may tatlong slides lang po na ipipresent si Ma'am Aurora. Baka nandito na yung itatanong nyo eh. Kasi po, ito po yung gusto nyong points, no? For the damaged houses po, we have 4,423 damaged houses. Yun po sa ulitin ko, ito hanggang ngayon lamang. Napakarami pa na damage. Ano? Pero nahahanda naman tayo na sila ay bigyan ng yero. At pag-ugnayan natin, lalo na sa barangay Talisay, sa Talisay, barangay Sampaga, at sa Sampaloc, at dito sa barangay Don Juan ng Cuenca, yun ay kailangan talagang pagawa ng bagong bahay na. Ano? At bagong lokasyon. Lahat na ulit-ulitin ko lamang, ito ay talagang pabago-bago yan every minute. Apo. And so for the displaced population, we have a total of 27,853 families with 97,176 individuals. This is as of 1 p.m. this 27 of October 2024. For the agricultural damages, we have a total losses of 118,576,333.98 in the inter-provinces. This covers rice, corns, cassava, high-value crops, fisheries, and irrigation system. So yun po yung apat na atin pong tinututukan ngayon. At ito po ay as of 1 p.m. lamang po ng atin pong kasalukuyang day, 25 of October. The report and other details po ay isasend po sa inyo ng PIO. So we can start now with the question and answer. Yes, unahin na natin si Sir Arnel. Good afternoon po. Gusto ko lang po malaman kung meron pa po bang barangay na hindi napapasok at meron pang mga nandun pa pong residente. Napakadami pa nating barangay. Meron mo tayong figures ng barangay na hindi pa napapasok at saka yung mga tao na nandun sa loob. Yung mga nandoon, nakakalikas naman sila. Pero lakad. Halimbawa yung mga taga-Laurel, kahapon nakasalubong ko na naglalakad na laan sila dahil hindi makapasok ang mga sasakyan. Yung mga karsada ay talagang hindi lamang putik, kundi mga punong kahoy at mga bato. Kaya, ganun din ang ginawa ko dun sa isang party. Kailangan kang palukso-lukso. Kaya, pero yung pataas, na halimbawa ng Laurel, ay hindi pa napapasok rin yung iba. Kay Dr. Osaita, Doc, meron po ba kayong ina-expect na mga sakit na minomonitor ninyo na pwedeng mangyari doon sa mga evacuation centers at saka doon sa mga affected families? Usually po talaga pa sa mga evacuation centers, mga upper respiratory yan eh. Po. And then actually, yung iba nga po, kaya ngayon binaban ka rin namin Sir Arnel ngayon, is sa dengue. Kaya nga may instruction po ako sa sanidad natin, yung sa ating palibot, no? Ititigan namin na talagang malinis. At the same time, kasi tag-ulan, stagnant water, ipapamist na rin po kami doon. Kasi maraming bata po doon sa evacuation centers. Kahapon nandun kami sa Caloocan, medyo malamok siya. Kaya instruction ko nga po is, yung mga sanidad po natin, talagang ikot po sila. Para to make sure talagang, yun nga, yung sa dengue natin ngayon, tag-ulan,
Of course, mayroong mga bahang nangyari, leptospirosis, so meron naman po tayo mga prophylaxis na binibigay. Yung ating doxycycline, expect talaga natin yan. And of course, yung mga ubo, lagnat, sipon. Actually, doon sa pinupuntahan po natin evacuation centers, talaga ang hinihingi talaga nila, ubo at sipon. Kasi talaga naman, check up naman talaga namin, ubo, sipon. So at the same time, talagang vitamins ang binibigay natin para lang talaga ma-boost yung immune system po nila. At napakahalaga, nabanggit din sa akin ni Doktora, gusto wala idagdag, malaki rin ang issue, lalo na nung landslide, nung psychological, yung mental health. Kaya si Doktora, inaayos din yun. Ha? At bahagi rin, para huwag makasakit, nagdi-distribute din ng mga hygiene kit. Ha? Yung mga sabon, toothpaste, nung 24 o 25, pati ako sa Taal, nag-distribute kami ng mga ganon. Ha? Kahapon naman, pati na si Angelica, si Gobernador, pumunta at namili ng, ano yung binili? Mga diapers. Dahil talagang napakarami ng bata. Siyempre, ang mga ina, ayun ang kinukuhan. Mga diapers. Dahil doon may tulong-tulong. Tayo naman, sa private sector, gusto ko lang ang pagdating ng ating Vice Governor. It's okay. Na talagang tulong-tulong. Ngayon, kanina umaga, nakatanggap kami ng 16,000 pares ng tsinelas. Dahil tinawagan ko kagabi, yung isa kong kaibigan, kaagad, yung ating namumuno, yung mga taga-Cuenca, yung mga Chavez, napakadaming tinapay ang i-donate. Kaya kaagad, na i-distribute natin ito. Yung tsinelas, yung panatanggap na natin. Yung pantulong sa mga patay. Mayroon ding mga kaibigan tayo na nag-donate ng cash. Kaya nakapamigay kaagad kami ng cash. Tapos, hindi saka na yung natitira, panitig sa 10,000 lang ang naibigay namin. Pero bibigyan pa ang mga yon. Ang aming policy ngayon, dahil pambili ng kabaong man lamang, di hanggang 20,000 ang iniabot namin kahapon. Ang kasama ko doon, ang ating Vice Gov, at ang ating ang ating board member na taga 3rd District, Fred Corona, naroon naman. At ganon din ang asawa ni Rudy Balba. Ang mahalaga nito, uulit-ulitin ko, ay nakikita. Pero kami talaga, hindi rin makapasok sa iba. Kahit gusto namin pasukin, sa tanong kanina kung napapasok na, marami pa rin ang hindi napapasok. Lalo na sa Agoncillo at Laurel. Pero kung pipilitin namin mamaya, pupunta ako sa Agoncillo ulit. Pero yung ating mga equipment ng probinsya, talaga namang naririyan. At ang DPWH, nagpadala na rin. Pero gusto ko lamang bigyan tiin. Diyan, naririto si Vice. Noong pang 2018, bago pumutok ang bulkan, umorder na kami ng mga dump trucks. Umorder na kami ng yung mga payloader. Mga backhoe na kailangan sa ganitong. Kaya nga lamang, lagi namang nakakaproblema sa procurement. Alam naman ninyo ang ating procurement law. Ayaw natin na mabutasan pa tayo dyan. Pero may pakikita naman natin na talagang meron tayong aksyon sa paghahanda. Ulit-ulitin ko, yun ang mahalaga. Ang ginagawa, yung preparation. So, yun ang lang ating position. Yan, Governor, good afternoon po. Jeffrey Hernandez po, ABS-CBN News. Governor, you mentioned po kanina from 54, umakyat na po ang ating casualties to 57 from PNP. However, Governor, yung ating missing post, 18 pa rin po siya. Saan po kaya galing yung additional 3 po na casualties, Governor? Ito, yun ngang biglang nadidiscover na naroon pala. Yun ang tama ka. Ang ating missing 18 pa rin hanggang ngayon.
Pero yung ating namatay, dahil na-discover na nandoon pa, nawawala. Pero meron iba naman, hindi nakapag-report. Kahapon, halimbawa, yung isang pamilya, yung isang pamilya, nailibre ng lahat. Pero, yung ina nakarinig, meron pa palang isang anak na naruroon na sigaw. Yung problema, pagbalik ng ina para hukayin yung anak, bigla na namang nagka-landslide, pati yung ina namatay. Yung mga ganon, hindi kagad nakikita. Unreported pa po. Unreported. Apo. And then, Governor, kanina po sa Talisay, 2 po yung na-recover na po. Governor po. No? Yes. And then po, ang sabi po ng mga pamilya, wala na daw po sila sanang balak bumalik doon sa particular place na yun kasi delikado na. Governor, ano po yung tulong po na maibibigay sa kanila? Ang hinahanap po nila kasi kanina daw ay mga matutuluyan for na long term. Ano po ba yun? Pinag-usapan namin yun. Nandoon si Mayor Natanawan, Nestor Natanawan, na talaga naman tutok na tutok doon. At saka yung barangay captain ng Sampaloc. Kaya, for the meantime, naroon sila, pero bibigyan ng lalawigan ng mga tents. Meron kaming special tent, magiting tent. Mataas, parang kwarto talaga. Ang taas, mas mataas pa dito. At may mga bintana, pero may screen. Para magkaroon ng privacy. Doon muna sila. Susuplayan natin ng pagkain. At nag-uusap kami, kailangan ang lugar na talagang tutulungang magpabahay. Ito naman, nagawa na natin ang pagputok ng bulkan. Pero ibang lugar na. Ganon din sa Don Juan ng Cuenca, ibang lugar na. Pero yung kanilang evacuation center ngayon, hindi na kailangan ng tent. Dahil kwarto-kwarto na ang evacuation center ng Cuenca. So yun na lamang pagkain ang dinadala namin. Mahusay din ang mayor natin, nakakuha siya ng sariling mobile kitchen. Kaya tuloy-tuloy ang pagkain doon sa Cuenca. Yun naman ay 12 pamilya, 15 pamilya. Governor, last question na lamang po sa akin. So ito pong mga lugar na kung saan naging sentro ng mga pagguho, yung mga ground zero. So hindi na po talaga natin pababalikin pa yung mga pamilya po na nandoon. Hindi na, delikado na. Number 1, talagang may karanasan na tayo. Bakit pa natin uulitin? Pero sa totoo lang, pati doon sa Tanhuan, meron pa rin ibang pumipilit dahil yung kanila doon naman hindi nasira. Pero pag-aaralan nyo, ganon din sa atin sa Talisay, sa Barangay Sampaloc. Yun namang mga yon talagang ayaw na. Pero ang mahalaga ay yung sabi ni Doktora, may psychological trauma. Kaya hindi na pwedeng bumalik. Si Marlan Luistra. Pero atin tutulungan talaga sa pagpapagawa ng kanilang bahay kapara sa ginawa. Basta sabi ko nga, nung ako kinausap nung press, kamakalwan, basta sa lalawigan ng Batangas, hindi ka may iwanan. Yun ang ating... Good afternoon. If I may add, kaninang umaga po, galing po kami ng provincial government officers sa Maria Paz, Tanawan. At in some cases, Gov, mismong dating residente ng lugar ang nagkukusa na po na mailipat ng tirahan ng lugar at ayaw na po nilang bumalik doon sa kanilang pinanggalingan dahil naunawaan nila na delikado at pag nangyari ulit to, may posibilidad na sila mismo ang maging biktima. So, tama po yung sinabi ni Gob, subok na ang provincial government sa paghanap ng lugar at pag-develop ng lugar para po sa paglipat ng ating mga residente sa mas malalayo, mataas at mas ligtas na lugar. So, yun din po ang inaasahan nila
after the experience from severe tropical storm Christine. So may mga nagkukusang loob din. Yes, sir. So, good afternoon po, Gov. Marlon Luister from GMA7. Bale, in fairness naman po, nabanggit niyo po, di ba, hindi naman nagkulang na kahandaan. Ito pong probinsya, nagbigay tayo ng advisory. Nagkaroon po ba ng forced evacuation? And yun po, ano po yung assessment niyo po sa pangyayari? Bakit po kaya nagkaroon pa rin po ng mga casualties and missing? Despite po na nagkaroon na tayo ng reminders doon sa mga tao. Yun ang sinasabi ko, talagang wala tayong control sa dami ng casualty. Kakaiba ang pangyayari ngayon kaysa nung una. Siyempre, biro mo, sa Talisay na lang, sa Cuenca, kita mo, iisang barangay ang talagang namatayan. At yun nga, napakadami sa dalawang yun. Pero, sa Agoncillo naman, 3 barangay ang naapekto na namatayan. At ang dahilan din dito ay yung pagguho. Pero sa kadamihan naman ng tubig na naipon. At dito ang aking talagang na dapat gawin, uulit-ulitin ko. Kailangang i-dredge natin. I-dredge natin yung Pansipit River. Yun din ang sinasabi ko. At ako naman ay on record. Dito sa Batangas City, ang Kalumpang, bumaba na ng bumabayaan. Mabuti na lamang at ang lakas ng ulan ay nasa 1st District. Kung nagkataon tumama yan dito, ay ngayon hindi diretsyo, ay malapit ng umapaw. Bakit? Mababa na yung bukana ng ating Kalumpang River. Ay napakadaming naninirahan doon. Talagang pinagpapala pa rin tayo. Pansipit kanina po. Oh. Mataas na rin. Yun nga, ang Pansipit noon pa. Ayan, na-dredge ng probinsya noon. Ay pumuto nga ang bulkan. Ay hanggang ngayon hindi pa na-dredge. Kaya, bagong bahante, makikita naman niyo sa ilog, yung bahagi sa pagitan ng Taal at Lemery, ay pwede nyo lakaran yung Pacific River Totoo lamang. At sa dami ng basura, sa dami ng volcanic ash at point. Ngayon, lumakas ang ulan, ay siyempre baha ang buong Lemery. Gabi yung binabanggit po ni Congresswoman Maitat, yun daw pong galing sa taas daw po na mga troso at saka po ng kahoy. Ano po yung assessment niyo po itong bakit kaya bumaba doon sa Laurel? Sa ano po? Dahil alam naman natin, yung bandang yon ay mataas at forested. Pero ulit-ulitin ko, walang quarry. Yung mga puno ay siyempre nabuhal, bumagsak. Yun. Yun ang naging dahilan doon. Yes, final question na lang po. Gaano katagal po kaya makaka-recover itong Batangas? And paano daw po yung mga schools so na let's say natabunan ng putik, paano po yung magiging setup po doon? Well, sabi nga natin, yung mga namatay, ipalilibing agad. Yung mga naiwan, talagang bibigyan ng psychological, financial assistance, bibigyan ng matitirahan at ganun din pagkain. Dahil siyempre di makapagtrabaho ang mga yun. Sa totoo lang, yung sa Talisay, hiwalay pa ang mag-asawa. Kaya yung lalaki na libre dahil wala doon. At may iba, maraming iba't ibang kaso ang nangyayari. Natarget niyo po na recover ilang months po kaya? Hindi naman daw abutin po ng Pasko. Ang pagpapabahay mas matagal. Pero ngayon, ginagawa natin, sa loob ng, dapat, sa loob ng isang linggo, pero yung walang tirahan, nakuha na ulit. Gano'n naman ang tingin natin. Ang una, maging accessible. Ngayon, may kuryente na. Sa tulong ng mabuti naman mahusay ang trabaho ng ating NGCP at ng ating meron na. Ang internet natin, meron na rin. Ang So, isang linggo. Recover yung short-term needs.
yung tirahan, pagkain, tubig, yung mga ganon. Pero yung long term, yung psychological, yung medical, abay, magtatagal. Jamie De Castro. Good afternoon, Gov. Jamie Lee De Castro po from Brigada News FM. Gov, dun po sa aming page ay umapaw po yung nagpaparescue nung panahon ho talaga nung bagyo. Ang tinatanong po namin, bakit ang daming nagpaparescue? Ano po yung naging paghahanda? Wala po bang preemptive evacuation? Wala po bang hazard map dun sa lugar? Bakit ano po ba, nagkagulatan na biglang taas ng tubig? Hindi agad na rescue yung mga dapat magpaparescue nung panahon na yon. Kasi talaga pong inulan kami ng mga panawagan na kinakailangan na nilang ma-rescue nung panahon na kasagsagan ho ng ulan at pagbaha. Anong barangay ka? Taga Batangas City po ako, Gov. Pero Batangas City halimbawa, yan ang mga barangay inalok namin ng rescue vehicle para madali ang pag-evacuate. Ano? Gov, hindi po sa Batangas City ang tinutukoy ko. Mga bayan po ng Calatagan, Talisay, Laurel, Agoncillo, lahat po yan ay direkta namin kino-ordinate sa OCD Calabarzon. Okay, ang paghahanda natin dyan, una sabi ko nga, noon pa, binigyan na natin ng multipurpose vehicle na ito ay nasa pamamahala ng mga barangay officials para sila nga ay makapag-evacuate na kung kailangan. Ng mabilisan. In other words, ibig natin sabihin, walang dahilan. Ang naging problema sa pagkakataong ito ay labis at hindi inaasahan ang lakas ng ulan. At yung kang tagal nito, biro mo 23, 24 tuloy-tuloy, 25 tuloy-tuloy pa rin. So yung dami hindi inaasahan ganun kadami. So ibig sabihin nito, at kasarahan ang mga karsada. So ibig sabihin nito, Gov, nagkagulatan nga tayo sa dami ng tubig. Gov, pwede po akong magsalita. Being the head of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang paghahanda po ng Batangas Province ay talaga naman pong kitang-kita. Noong October 21 po, sinasabi pa lang po na may bagyo, nag-conduct na po kami sa aming EOC, nagtaas na po tayo ng Blue Alert. Nagkaroon na po tayo ng PIDRA. Yun po ang tinatawag nating Pre-Disaster Risk Analysis. Kasama po diyan ng ating weather experts. Pag sinabi po nating weather experts, nandyan po ang PAG-ASA, nandyan po ang PHIVOX, nandyan po ang iba't ibang stakeholders. Sa pagpupulong po namin, ang determined pa lang po natin ay yellow warning. Ibig pong sabihin, hindi pa po tataas ng ganong kataas ang tubig. Noong po October 22, sa aming pre-disaster, ikinalat na po yan sa aming bawat membro ng Batangas League ng Disaster Risk Management Office at kami po ay inaghanda na. So ang Blue Alert po ay nakascade na, nagkaroon na po tayo ng Bravo Protocol. Ibig sabihin, nag-duty na po ang lahat ng mga tao sa kanilang munisipalidad, pati na rin po dito sa atin. At sila po ay nagsasabi na sa ating mga tao ng possible preemptive evacuation dahil maaari pong lumakas ang tubig. Bagamat nung October 22 to 23, lumakas na po ang ulan. Ang isa pong factors na atin pong i-consider is yung pong ng mga tao na ayaw nilang iwanan ang kanilang mga bahay habang atin na pong sinasabihan na sila ay lumikas. One point is the resistance at ang padalawa po ay yung bigla na po na sustained rain na ganoong kadami na hindi naman po nangyayari sa history ng Batangas, no? Na talaga pong sustained ang rain natin, ganoong karami. Orange rainfall po. Pagdating po ng ilang oras, nag-red alert na po tayo. Nag-red rainfall warning na po tayo. Doon na po yung lumakas. Ang nangyari po sa mga malalaking landslide, pagbaha po ng Taal Lake, tumaas ang tubig sa baba, lumambot po yung mga bundok natin, doon na po gumuho, parang nagsagupan na po ang lakas ng tubig sa baha
no, ng baha sa baba at ang pagguho po ng lupa dahil talaga pong totally malambot na. This is a force majeure matter na kahit po siguro gaano kalaki ang ating paghahanda, ay talaga pong ito ay magaganap dahil force majeure po ito, hindi na po natin ito control. Yun na nga po, Ma'am Amor, ibig sabihin, nagkagulatan tayo. Hindi Sa panahon na yan. Kumbaga sa kwan, ang atin pong inaasahan sa atin pong projection at forecast, hindi po ganon sapagkat mas malaki po sa inaasahan ang dumating na tubig at hangin sa atin at mas matagal. Thank you po. Gov, good afternoon. Nabanggit po nyo kanina na yun ngang marami dun sa mga affected areas ay yung mga nakapalibot sa Taal, sa lake, tumaas ang tubig ng 1 metro, at ang pansipit nga po ay umapaw, no, dahil masasabi po ba natin na pinakasala rin yung pansipit dahil nagbara yun? Hindi naman. Ang talagang malaking dahilan, ulitin ko lang uli, ay yung yung lakas ng ulan at yung tagal. Pasimula ng 23, 24, 25, tuloy-tuloy pa rin. Kaya yung bundok, at mapapansin ninyo, siguro, tama, nagkagulatan, pero mapapansin ninyo, siguro isa 5 o 6 na barangay lamang. Bulaga tayo Ang nabulaga tayo, doon lang sa 6 o 7 barangay. Tayo ay mayroong 1,078 barangay. Yung ibang barangay, wala. Pati yung aking barangay, wala silang, dahil, ibig sabihin, napaghandaan, pero yung 8 o 7 na barangay ay talagang bigla, dahil hindi inaasa. Makikita naman ninyo ang affected, hindi naman hindi ka pares yung pagputok ng bulkan. Napakaraming barangay na apektado. Kung titingnan ninyo yung namatay, missing, injured, iilang barangay compared to 1,078 barangays ng Batangas. Titingnan laan ninyo yun. Kaya doon sa 8 o 7 na barangay, nagkabiglaan. Pero yung iba naman, handa tayo. Pero kung na-dredge po ang Pansipit River, tulad ng sinabi nyo kanina, would this have lessened the effect? Hindi babaha ang Lemery na kapares ng pagbaha ngayon. Talagang sobrang baha. At yung bahagi ng Taal, bahagi ng Agoncillo. Yun ang katotohanan. Dugtungan ko lang yung question ni Tina. Partly to blame po ba ang DENR dahil hindi na-dredge ang Pansipit? Sabi nyo kanina kasi. Hindi ko masabi, ang sinasabi ko lamang, ang may pananagutan diyan, kinuhayaan nung ginawang bagong batas. Alam mo ganun yung bagong batas na yon, 20% ng lalawigan ng Batangas in terms of land area. Ang paggawa, kahit na bakod lamang o kahit na patwalk, hihingi ka ng permiso sa DENR, doon sa Pambi. Kami gagawa ng school o magre-repair ng kalye. Pag napapasok dito sa zona ito, kailangan kami humingi ng permiso at kailangan pa magbayad para gawin ng ama. Yun, nasabihan ko na kailangan madali namang baguhin yung area covered, ay hindi makuha ito. Kaya napakabigat ng yun sana malaking tulong. At ito, mabuti na lamang at gano'n na lamang. Pero tayo ay pinagpapala pa rin na ganito lang ang nangyari sa atin. Sa totoo lang. If I may, Gov, nais ko lang pong dagdagan yung binanggit at ipiniliwanag ni Governor Mandanas at ni Dr. Calayan patungkol sa katanungan ni Ms. Jamie. A specific scenario was when I visited Agoncillo Mayor Cindy Reyes and former Mayor, now Vice Mayor Dan Reyes. At nung tinanong ko kung mayroong preemptive evacuation prior to the landslide in Agoncillo,
Sinabi naman po ng local government unit ng ating mayora at vice alcalde na inabisuhan nila ang critical areas, halos buong bayan, na magkaroon ng preemptive evacuation. Pero aminado po ang locals that in a matter of minutes, that is the verbatim quote from Vice Mayor Dan Reyes, in a matter of minutes, biglang guho ang lupa. Pag nagtanong po kayo sa mga bayan ng Agoncillo at Cuenca at iba pang lugar tulad ng Talisay and Laurel, sasabihin ng mga tatanda, ito ay elementong tubig. But of course, that is a mystical idea. Lalo higit mula sa mga nakatatanda sa ating mga magulang. May mga nagsasabi pa nga, nakaramdam sila ng pagyanig, malalindol, sabay labas ng tubig mula sa ilalim ng lupa o bundok. Yun yung tinatawag na elementong tubig. But again, I would like to give a specific scenario to Jamie and others who have the same query that maaring ito po ay pinagandaan dahil nga nagkaroon ng preemptive evacuation alert, pero hindi lubos na inasahan na ganun kabilis na gumuho at nagkaroon ng pagbigat ng ulan. Now that we have learned our lesson, in Balete, sa Barangay Look, starting or beginning yesterday, nagkaroon ng paglikas ng mahigit 1,000 individuals. Approximately 400 families. And this was yesterday. 2 or 3 days after the peak or height of the severe tropical storm. At nung tinanong ko kay Mayor Wilson Maralit, bakit may ganong karaming evacuees pa rin at hindi naman kasinong apektado ang bayan ng Balete, kasi po nangangamba na sila doon sa balita na may papasok na bagong bagyo. So now there is a preemptive evacuation in low-lying or critical areas such as Barangay Look, and people are beginning to seek higher, farther, and safer ground. Mga kasama, dahil may mga activities pa po ang ating governor at ang ilang po nating mga opisyales, 2 hanggang 3 katanungan na lang po tayo. Unahin na po natin si Sir Jonald mula sa Balikas. Magandang hapon po. Una, saan po o bakit nahuli yata ang ating operation sa Balete? At sabi ng Air Force ay kanina lang may nakapasok sa Balete. Kanina lang nagsimula yung retrieval operation. Ano po ang nangyari? Bakit nahuli? Hindi po totoo na kanina lang. Napuntahan po namin sila. Ang problema po kasi ngayon, ang kanilang hinihingi ay underwater search, rescue, and retrieval. So, wala naman po tayo lahat na kapasidad. Iilan lang po tayo. Kaya kami po ay nagsosource out pa ng team na papasok doon. Dahil ang sabi po nila, ang mga tao pong nawawala ay napunta na po doon sa ilalim ng tubig. Ano pong particular na barangay yung natabunan? Sandali lang po. Sa Balete, what particular barangay, please? Barangay San Sebastian. Barangay Okay. San Sebastian. Ang huli ko po ay hindi na tanong dahil naitanong na nung iba. Ari lang ipaparating ko sa ating kapulungan, lalo na ipinararating ng ating mga kasamahan sa ating naging experience dito sa coverage ng buong bagyo. Alam po natin kung gaano kahalaga ang ating partnership sapagkat katulad ngayon, tayo lahat ay nagulat na gano'n na pala kataas
ang naging estado ng epekto ng bagyo, ang bagsik ni Christine, at tayo ay siya nag-iwan ng 57 na patay. Parang nakakagulat na sa nakalipas na ilang araw, wala tayong nadinig na 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10 hanggang sa 57 na kaagad. Dahil hindi po tayo nakakakuha ng periodic report tungkol dito. Naiintindihan po namin na kinakailangan yung i-validate ang lahat ng report, pero nagtataka kami bakit merong report ang pulis. Ang pulis ba ay hindi parte ng ating sistema o ng ating council? Kasi nakakapaglabas sila. Ang atin lang po, kung ilan lang yung nakayang na-validate sa araw na iyon, na ating maibigay at ating ma-share sa ating mga kasamahan sa media, dahil laging ang hinahanap ng tao na makikipag-partner sa ating sa pagtugon sa ganitong klase ng sakuna, ay nakatingin sa inire-report ng media. Lalo higit, tayo nagkukumahog tayo sa ating mga aksyon. Pero ang mga tao marami din gustong tumulong sa ating. Gusto din nilang makita ang real picture day by day. Nasaan na tayo? Ilan ang patay ngayong araw na to? Ilan ang na-validate? Ilan ang hindi pa nababalidate? At least doon ay tayo magkaroon ng report para at least naman tayo hindi lahat nagkukumahog at nagtuturuan. Kasi gusto po namin maging real partner nyo sa reporting. At yan ang hindi namin na kaya nakakalungkot na hindi tayo nagugulat na ganito na pala kataas ang ating report. Ganito pala kadami ang katindi na ang naging resulta o naging epekto sa ating mga kababayan. Salamat po. Pwede po ako mag-comment doon. Opo, dahil ang report po kasi usually sa amin ang gagaling. Ang report po na pwede namin ibahagi lamang talaga ay yung validated po natin and sounds to be for, final. Kasi ang nag-determine po sa atin pong management of death ay ang talaga pong ang ating pong DILG. At kung wala pa po kaming finality from the DILG, yun po ay ano pa lamang, hindi pa po yun final. So, ang amin pong paglalabas po sa media ng amin pong informasyon regarding that supposedly be final. Kasi kami po inyong uunawain na baka po kasi magkaroon ng misinterpretation, magkakaroon kami ng unparalleled reporting. Katulad po ngayon, ang sabi po ng police ay 57. Pero ang 54 po doon, yun po yung confirmed, validated na death na related sa typhoon. Ang 3 po doon ay natural death. So, hindi po related sa typhoon. Yun po yung mga discrepancies na gusto nating i-correct. Dahil bilang kami po ang nasa sa itaas, we are on top of this, gusto po nating magbigay ng factual data sa lahat. Kaya po kami inyong pagpapaungmanhinan kung sakali kayo natawag sa akin, ako po ay merong ginagawa po o may iba pong kausap sa media, wag din po kayong maghinanakit kasi may mga nakakarating din sa akin. Ano po. Pero okay lang po yon. Ang atin lang pong gustong ipaliwanag sa inyo is we have to give the factual data validated and finalized by the authorized authorities bago po tayo makapaglabas. Yun na nga po, kasi sanay po kami na kanina po cover sa nakalipas na maraming panahon, dekada na kami nakakakuha ng report sa PDRRMO day by day. Kasi imposible. Walang maniniwala na wala tayong na-validate as of October 24, 25, 26. Imposible na ngayon lamang may na-validate. Ang tanong namin, wala tayong report ng nagdaang at least 2 days after the typhoon. Ano po namin, yung report ninyo. Kasi yun ang hinihintay ng mga tao. Yun ang hinihingi eh. Okay. Yung sitwasyon. Thank you po. Okay. Ang ating unang-una, gusto talaga nating mag-report sa lahat. But sa ngayon, sa dami ng supposed media, laging natawag. Ang aking suggestion lamang, ang ating lalawigan, PRDM, with Jenny, tayo ay mayroong website na ina-update lagi. So, suggest ko, imbis na tumawag, libre naman pwede ninyong get all the data. Dahil noon, wala pang internet, wala pang website.
Wala pang social media. Ngayon, meron na. So, huwag na natin gamitin yung kailangan pang tawagan si Amor. Si Amor with Jenny, lagi yang ina-update. Periodically. Actually po, yun din namin hinihiling. Kahit na hindi kami lahat tumawag, isang source lang. Pero kahit ang ating PIO ay walang report na makuha. Yun ang aming inaano. Yes po, may side trip po tayo dahil meron po tayong staff na nakatigil dito ng 24 hours po. Ma'am Amor, alam niyo yan. Kumukuha sila ng report sa Ma'am Assistant, tapos po inilalagay dun sa GC ng media. So hindi ko po ito mailagay dun sa Facebook page natin kasi hindi pa po ito validated talaga na sabi ni Ma'am Amor, pabago-bago. So hindi ho every 5 minutes makakapag-post tayo. So sa GC po, nagpo-post po si Shelly, dun po sa GC ng media, at Nina, kanina lang po ako nakapag-post nung pong kompletong-kompleto na galing po kay Ma'am Amor. Yes po. Kumaga po sa Kwan, ang amin pong function, nakakapagbigay po kami sa PIO araw-araw. I would suggest, Ma'am, Gov, pwede po ba tayong gumawa ng structure, no, na mag-assign kayo ng spokesperson. Kung hindi man kayo matawagan, hindi kayo ma-interview, mag-assign kayo na pwede naming tawagan. Ngayon, yung spokesperson na yun, na dapat meron siyang access, immediate access doon sa mga details na kailangan namin malaman. Yung itong aming mga entities ay daily. Mayroon mo kaming deadline na 3 o'clock p.m. Kaya nga nag-suggest ako kay Governor na agahan natin to press con dahil 3 o'clock yung aming deadline. So pagka hindi mo namin nakukuha within the day, after 3 o'clock, panis na. Kinabukasan pa namin mai-report. Magbigay kayo ng point person na pwede namin tawagan. At yung point person na yun ay meron siyang access mismo dito sa PTRMC. Okay, ating i-announce ulit, ang ating point person ay si Dr. Amor Calayan. Si Dr. Amor ngayon ay ating inaatasan. Na kung hindi siya makasagot, at ako malimit din tumawag, hindi nasagot eh. Mag-assign ka ngayon ng 2 o 3 tao. Na pag ikaw ay may tumawag, assign. Tapos, ang atin naman PIO, every hour and the hour o kung ano man, post ka na ng post. Pagka hindi pa confirmed, sabihin mo lang, unconfirmed. That's all. Unconfirmed lang. Para sila, ang gagawin nila, hindi ka natatawagan. Parang i-access na lang ninyo. Parang COMELEC lang mo unofficial and partial. Pwede naman may social media. Sa Facebook po. May Facebook tayo. May website tayo. So, mag-upload ka na mag-upload. Yes po, yes po. Mag-upload ka na lang mag-upload. Alam ko halimbawa, nung ako'y naikot, may mga pictures. Ina-upload almost, ina-upload. Kaya, kung gusto ng information, ngayon ina-announce natin, i-upload ni Jenny. At kung confirm. Pagkasabing hindi. Yes po. Basta on time. Meron na tayong facility. May internet naman tayo. Kaya lamang, siyempre, nung isang araw, napatigil. Nawala yung internet. At halimbawa, hanggang kahapon, pagpunta doon sa Laurel, walang internet, walang signal. Ganon din sa Kamakalwa, pati Lemery Taal, wala rin. Yun naman, nakakaintindihan na. But the whole idea is, upload na ng upload. Si Dr. Amor naman, talagang mahirap ako at siya rin ang nasagot ng lahat. At nagmamanage, mag-appoint ka na. I-text mo sa akin para pag mayroong kwan, sino ang tatawagan kung hindi ka pwede. Okay. Good afternoon po. Ron Lozano po, DWIC. Sa nangyari po dito sa atin sa lalawigan ng Batangas, meron po ba tayong dapat idagdag o baguhin sa calamity preparedness po natin, approach po natin sa paghahanda po sa kalamidad? Napakarami pa. Sabi ko nga, itong ating pagpapagawa ng bahay ngayon,
dahil napakadami nating landslide. Yun, inilalagay natin sa ating budget. Yung atin ngayong muli pagpapaalaala sa DNR, i-dredge itong ating Pacific River. Napakaraming kwan. Yan naman, yun sa ating pagpapagamot, ganun din. Yung ating pagpapakain, tayo ngayon, bumibili pa ng 3 pa na mobile. Yun ang bagong approach natin sa pagpapakain. Hindi yung namimigay lang ng food packs. Palagi ko tayo lamang ang nagawa noon in a massive scale. Naluto na pagdating mo doon. At may naka-istasyon na ngayon para doon sa mga hindi makakaalis. So, yan ang marami pa natin gagawin. Lilinawin ko lang po yung nabanggit nyo kanina na parang may pauna, ayuda sa mga namatayan? Oo, ginawa na natin yan. Agad binigyan na natin ng tigit 10,000. Pero ang ating budget, pagdating ng bukas, di pupunuan hanggang 20,000. Yun initial. Sa bawat taong namatay? Bawat taong. Sa pamilya ng taong namatay. Okay. Kahit po yan ay hindi, sinasabi po ni Mama Mon, may natural death. Kahit po yan ay natural death, hindi po cause ng bagyo. Bibigyan din natin ng assistance, siyempre. Pero dahil napakahirap mong sabihin, natural death, atake sa puso, natural yun eh. Pero hindi mo alaman kung bakit inaatake yun dahil napakalakas ng ulan. O baka yung ilalim ng bahay lahat na namatay. Oo. At ganoon din, yung mga injured. Halimbawa, yung isang pamilya, lumapit sa akin, dito nga, yung galing sa Don Juan, na gumuho, namatayan, yung asawa yung namatay yata. Ngayon, yung dalawa ay nasa ospital. Sabi ko, ang problema nila, paano pagbabayad namin? Huwag nyo nang alalahanin. Binigyan ko na ng instruction ng doktora. Tayo na magbabayad. You have to act. And you have to give hope to the people. Kasi mahirap yung walang inaasahan. Yun. Kaya, that's why, nakikita naman we have so many na nakikita na talagang pinaghandaan. Ang number 1 ko lagi sinasabi ay itong ating mga multipurpose rescue vehicle. Nakikita, nagagamit. Nakita yung ikot-kiikot. Pag ang kayo nadadaanan. Ngayon, meron pa tayong 38 na iniintay lamang yung insurance na i-distribute naroroon para sa mga pulis na mga magamit nila. Yes, so, in other words, talagang meron tayong kakayahan. Tayo ay welcome natin ang tulong ng national government. Yung mga national road, siyempre silang bahala diyan. Yung Pacific River, silang bahala, kanila para sa atin. Yung ating regional hospital. Ibig sabihin, talagang magka-team ang national at local. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino.